Kapamilya turned kapuso star Mika De La Cruz, bakit hindi na bumalik sa showbiz GMA7? Tingnan ang mga detalye. Ang huling malaking proyekto ni Mika ay ang kapuso teleseryeng Karamihan noong 2019. Bagamat tapos na ang pandemya, hindi na aktibo ngayon si showbiz si Mika. Nagsalita si Mika sa isang worship event sa isang Christian group sa Antipolo Rizal noong November 19. Dito ibinunyag ng dalaga ang mga hirap na pinagdaanan niya mula sa pagiging isang child star. Kahit umano ang mga taong malalapit sa kanya ay hindi na alam kung paano siya matutulungan. Malaking dagok umano sa kanya nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa COVID-19 noong July 2020. Na-diagnose daw siya ng multiple serious health conditions. Sa nakalipas pa lang na 4 na taon, dumaan sa maraming pagsubok si Mika tulad ng pagpanaw ng kanyang ama, ang na-diagnose siya ng serious conditions at nagkaroon ng matinding identity crisis. Kumakalat ngayon sa social media ang mga madamdaming pagbabahagi ni Mika kung bakit niya nilisan ng showbiz at ang kanyang mabibigat na pinagdaanan. Sa bahagi ng kanyang pahayag ay sinabi, "Tingin ng mga tao masaya, magarbo, madali ang buhay. Hindi naman natin magpapakita kung ano yung nangyayari behind it. Hindi nila alam na kinakalakihan niyang harapin ang identity ko sa mundo. This became my source of restlessness. Alam ng pamilya ko yan, I've been restless all my life. Growing up, my mind was restless, my spirit was restless, my physical body was restless, I never talk about it. The past 4 years were the worst years of my life. It was the hardest and lowest point in my life and nobody knew about it. Ito yung nasasabi ko na talagang sumudsad na ako. Hindi halata, di ba? Sa isa sa mga kondisyong ito ay pagkakaroon ng autoimmune disease na nakuha raw niya mula sa pagkakaroon ng stress sa loob ng maraming taon. Ayon niya pa, bit-bit ko yun simula pa nung bata ako kaya nagmanifest siya na sa katawan ko. Lumabas na siya, bumigay na yung katawan ko. Nakaramdam daw siya ng major identity crisis dahil dito nagdesisyon siyang iwanan ng showbiz. Pati umano ang pag-aaral niya ay apektado na. Dagdag pa niya, kaya siguro yung iba dito nagtataka, bakit di ko na siya nakikita? Anong nangyari sa kanya? Yun po, kinakailangan ko humingi ng pahinga. I also couldn't continue school anymore kasi my thyroid health affected my brain and my memory. Pumapasok ako sa school, hindi ko na maintindihan. 3 hours nakikinig ako sa professor, tatanungin ako ng simple takeaway from the last class, ni wala akong mabanggit, apektado po lahat sa akin. May mga kaibigan daw siyang humihikayat sa kanyang sumali sa Victory Fellowship. Ito umano ang naging daan niya sa powerful healing and transformation only Jesus Christ can bring in a person's life. Hindi daw niya ito pinagsisisihan dahil napabuti ang kanyang buhay. Patunay din umano nito nang maklear siya ng doktor sa isa sa incurable disease na na-diagnose siya noong 2015. Sabi pa niya, I wasn't living anymore, I was merely existing, andyan na lang ako, inaagos na lang ako. Kung anong mangyari, wala ng dreams, hopes, love, joy, wala na akong passion na tira sa heart ko. Medyo pagod na talaga ako. I can confidently say that I finally found my rest. All along, it was in Him. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo na Swabe Lang Channel, kay Cyrus Roy at kay Lovely Queen Main. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.